Hi guys! So since ngayon medyo pahinga tayo sa pagpo-food vlog, hayaan nyo ako i-share sa inyo yung mga daily routine namin at kung ano pa yung ibang pinagkakaabalahan namin. Since malapit na ako mga anak at may extra room kami dito na ginawa lang naming storage, kaya napag-isip-isip ko na gawin na lang siyang room ng baby. Later, ipapakita ko sa inyo kung ano yung naging final look niya. Normally, kapag rest day namin at wala kami nakasked na food na i-review, bahay lang kami, sabay kami magbe-breakfast, magla-lunch, at spend time lang kay Akusha. Oo nga pala guys, merong nagpadala sa akin nito. Sobrang perfect timing dahil simula nung nabuntis ako, nahilig na ako sa mga sweets ngayon. Ang weird nga kasi kapag hindi naman ako buntis, hindi ako mahilig sa mga ganito. Kaya tara, itry na natin. Okay, so try na natin. Ito yung ube cheesy ensaymada. Ito namang cheesy roll ang itry natin. Ang lambot. Parang siyang mamon. Hindi sobrang tamis. Sakto lang. Ang sarap. Okay, itong sinful cake naman na itry natin. Grabe. Sobrang moist ng cake nila. Wow, grabe. Sarap. Speechless. Okay, so ito namang chocolate crinkles nila yung try natin. Lahat to freshly baked, guys, ha? Amazing! Grabe yung texture niya. Alam mo yung hindi ko pa masyado nakakagat, munti ka na maghiwalay. Tapos, medyo may crunchy sa labas pagka kinagat mo. Tapos, moist yung loob. Ayun, no? Nalaglagan. At recently, umattend kami ng birthday ng Taima ni Akusha, meaning ng lola or grandma in Chinese. Dito namin sinelebrate sa may Green Hills. Nirent nila yung buong roof deck ng resto at syempre may kasamang mga masasarap na Chinese food. At ayan, kalaro ni Akusha yung mga pinsan niya, kaya ayan, super enjoy siya. At syempre, minsan lang tayo mabuntis at feel ko last na tong magiging baby ko. Dahil kota na rin dahil meron na akong girl at boy. Tsaka hindi kaya madali magbuntis plus magastos pang magkaroon ng anak. Kaya for me, enough na yung dalawa. At syempre, dahil last baby na nga ito, kaya ayan, i-push natin tong aura-aura natin. 34 weeks ata to nung ginawa tong maternity shoot ko. Kaya ito, isi-share ko sa inyo yung final edit ng video at ng mga pictures. Pictures, dalawang palit lang ako ng damit dito. At syempre, may kasama ring family picture. At syempre, dahil excited din, kaya ito nagpa 4D na rin kami. Kamay niya ba yan? Oh, cute! Ano kamukha pati labi, oh. Hi, look ito. Hi. Hi, baby bro. Hi. What's up, baby bro? Say hi. Hi, baby bro. Alam nyo ba, ito yung sobrang nakakatuwa kay Akusha. Ang hilig niya maglinis ng bahay. Part na rin siguro ng pagiging curious niya sa vacuum. Siguro akala niya toy din. Pero in fairness, mahilig talaga siya mag-help out.
At finally, ito dumating na yung mga in-order ko sa Shopee. Ito yung magiging cabinet at drawers ng baby boy ko. Sobrang mura na nito wala pa sigurong 4,000 pesos to. Tapos ang dami pang pwedeng paglagyan. Tapos ang cute pa ng design niya, type nga ni Akusha eh. Super worth it tong nabili namin, napakaganda niya. At mukha rin namang hindi madaling masira. At ito na yung final look niya. Alam nyo ba guys, ang ending si Akusha rin ang gumamit ng room. Dapat sa baby to pero okay na rin. Para at least yung mga toys ni Akusha, dito na namin lahat ilalagay. Sinimplihan na lang din namin yung design dahil kasi kulang na rin kami sa oras. Ito naman yung sterilizer. Yan, kay Akusha pa yan. So ngayon magagamit ng baby bro niya. Then itong cabinet. Yan yung nakikita nyo in-assemble kong binili sa Shopee. Even yung aircon namin galing pang sa Shopee yan. Yan, yung view sa labas. Etong nakadesign dito, for the meantime lang yan. Pagdating ng mga in-order kong picture frame, papalitan ko yan. Medyo magulo. Kasi si Akusha lang yung natutulog dito eh. So, hindi na si baby bro yung gagamit nito. Hay nako, alam nyo ba sa sobrang hiling ni Akusha sa animals, even snakes, kaya niyang maghawak. Daig niya pa ako hindi ko talaga kayang humawa. Baby pa lang siya, ganyan na talaga siya. Loko nga tong batang to, balak pa akong takutin. So, yun lang guys for now. Thank you for watching. Bye! Mwah!